Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Catherine Knight Murder Case. Ipinanganak si Catherine Knight sa Tenterfield, Australia, kung saan lumaki ito sa magulong tahanan na puno ng karahasan at pagtataksil. Ang kanyang inang si Barbara ay may nauna ng 4 na anak sa first husband na si Jack. Subalit kalaunan, nangaliwa ito at pumatol sa katrabaho ng mister na si Ken. Hindi nagtagal, nagkaroon ng 4 pang anak si Barbara sa bagong nobyo. Kabilang na ang isang kambal na babae at isa rito ay si Catherine. Habang tumatanda, unti-unting lumabas ang pagiging mainitin ng ulo ni Catherine. Madaling maubos ang pasensya nito kahit sa kaliit-liitang bagay. Sa school, inilalarawan ito bilang loner subalit bully. Minsan na itong napaaway sa isang lalaki kung saan kahit ang teacher nito ay nasaktan nang pumagitna sa nagngangalit na si Catherine. Lumalabas na may natatago itong galit sa mga lalaki dahil sa masamang karanasan nito sa kanya mismong mga kuya. Ayon kay Catherine, pinagsasamantalahan siya ng mga ito, ngunit natuto itong lumaban nang siya ay mag-11 years old. Noong mag-15 anyos, nag-drop out ito sa school nang hindi marunong magsulat at magbasa. Hanggang sa makakuha ito ng kanyang pinapangarap na trabaho, ang pagkatay ng mga hayop. Mabilis itong na-promote bilang butcher. Binigyan ito ng kanyang boss ng set ng kutsilyo. Ayon kay Catherine, sobrang na-enjoy nito ang kanyang trabaho, kaya naman proud nitong dinidisplay ang mga kutsilyo sa kanyang kwarto sa bandang higaan. Noong 1973, nakarelasyon ni Catherine ang kanyang isang katrabaho sa Katayan, si David Kellett, 22 years old. Si David ay mayroong masalimuot na nakaraan. Mula sa kanyang mga trauma, naging sandala ni David ang alak at kapag nalalasing, nagiging bayolente ito. Gayunpaman, hindi na bago kay Catherine ang mamuhay sa bayolenteng pamamahay. Bata pa lamang ay saksi na ito sa karahasan ng kanyang amang alkoholik. Kaya naman kapag nag-aamok si David, hindi umaatras si Catherine. Noong 1974, ikinasal ang dalawa. At sa mismong wedding day, lango si David sa alak. Nang gabing yun, kakakasal pa lamang ni Catherine at David, muntik na agad itong magwakas. Nagising na lamang si David na sinasakal ng kanyang bride. Kalaunan, inamin ni Catherine na nagalit ito sa mister nang tulugan ito matapos ang 3 beses lamang na pakikipagtalik. Umaasa umano ito noon na 4 hanggang 6 na beses may mangyari sa kanila ng gabing yon. Sa kabila ng insidenteng yon, hindi iniwan ni David si Catherine. Binaliwala rin ito ang warning ng nanay ng misis na kapag may ginawa ito na hindi nagustuhan ni Catherine, maaaring mapatay siya nito. At hindi nga nagtagal, mas lalo pang lumala ang pagiging marahas ni Catherine. Minsan na nitong sinunog ang mga gamit ni David, saka ito hinampas ng kawali sa ulo. Sa kadahilan ng na-late ito ng uwi mula sa isang dart competition kung saan umabot ito sa finals. Sa takot na mapatay ng misis, tumakbo si David sa kapitbahay. Napuruhan ang bungo nito sa hampas ng kawali. Nang tanungin ng mga pulis kung magsasampa ito ng kaso, tumanggi si David nang makumbinsi ni Catherine na i-drop ang charge. Noong 1976, pagkasilang ng kanilang unang anak, si Melissa, hindi na nakatiis si David. Tuluyan na nitong iniwan si Catherine at ipinagpalit sa ibang babae. Naiwan kay Catherine ang kanilang newborn baby. Dahil rito, mas lalo pang tumindi ang galit at karahasan sa puso ni Catherine. Na-diagnose ito ng postpartum depression at na-ospital ng ilang linggo. Ilang araw matapos makalabas ng ospital, inilagay ni Catherine ang nooy 2 months old na si Melissa sa gitna ng riles ng tren. Mabuti na lamang at mayroong napadaan na isang homeless man na iligtas nito si Melissa sa eksaktong oras bago pa man makarating ang tren. Nang araw ring yun, nagtungo si Catherine sa bayan at nagbanta sa mga tao roon hawak ang isang palakol. Nanakot ito na papatayin ang sinumang tumulong sa kanyang mister na lumayas. Hanggang sa dumating ang mga pulis at muli na naman itong inilagay sa isang psychiatric hospital. Subalit kinabukasan, agad rin itong nakalabas. Makalipas ang ilang araw, muli na namang nag-amok si Catherine.
Bit-bit ang kutsilyo, inatake nito ang isang babae at nagdemand na dalhin siya nito sa kinaroroonan ng mister na si David. Nagawang makawala ng babae, kaya naman kinuha ni Catherine ang isang bata bilang bagong hostage. Maya-maya pa, dumating ang mga pulis at sa ikatlong pagkakataon, muli na namang dinala si Catherine sa mental hospital at nagstay roon ng 2 buwan. Inamin nito sa nurse ang planong pagpatay kay David at sa nanay nito kung hindi siya nahuli ng mga pulis. Kalaunan, muli na namang pumasok sa relasyon si Catherine at nakilala ang isa pang David, si David Saunders, isang lokal na minero. Naging maayos ang simula ng pagsasama ng dalawa, binayayaan ng mga ito ng isang anak. Subalit unti-unti ay bumalik ang kabaliwan ni Catherine. Ilang beses nitong pinalaya si David sa kanilang bahay. Sa isang pagkakataon, nilaslas nito ang leeg ng aso ni David sa kanya mismong harapan. Saka nagbanta na yon ang mangyayari kapag niloko siya nito. Nang minsan namang magtalo ang dalawa, inatake ni Catherine si David ng gunting at hinampas ng kawali sa muka. Noon ay batid ni David na hindi tatagal ang buhay nito kay Catherine, kaya naman nagpa siya itong lumayas ng walang paalam at nagtago. Hindi nagtagal, naka-move on si Catherine nang maging boyfriend ang isa na namang katrabaho sa Katayan, si John Chillingworth. Tumagal ng 3 taon ang relasyon ng dalawa at binayayaan ng isang anak na pinangalanan nilang Eric. Ngunit kalaunan, naghiwalay ang mga ito dahil sa pagtataksil ni Catherine sa isa pang John, si John Price. Si John ay isang diborsyadong lalaki na may 3 anak sa naunang asawa. Hindi lingid sa kaalaman ng mga kaibigan ni John ang bayolenteng nakaraan ni Catherine, kaya naman pilit na kinukumbinsi ng mga ito si John na wag itong patirahin sa kanyang bahay. Gayunpaman, hindi ito nagpapigil. Noong 1995, lumipat si Catherine sa pamamahay ni John kasama ang 2 pa nitong anak. Subalit mabilis na namuo ang lamat sa relasyon ng dalawa nang tumanggi si John na pakasalan ng nobya. Bilang ganti, nag-send si Catherine ng video sa boss ni John. Record ito ng isang first aid kit na sinasabi nitong ninakaw ni John sa trabaho. Nagtagumpay si Catherine at napatalsik si John sa kanyang trabaho sa minahan. Dahil dito, pinalayas ito ni John sa kanyang tahanan. Gayunpaman, muli niya itong tinanggap kaya naman nagpatuloy ang kanilang toxic na relasyon. Noong February 29, 2009, nagtungo si John sa mga pulis upang maghain ng restraining order laban kay Catherine matapos itong tutukan ng kutsilyo nang sila'y mag-away. Noon ay tumuloy si John sa bahay ng kaibigan upang magpalamig. Ikwinento niya rito ang pagtatangka sa kanyang buhay ni Catherine kaya naman pinigilan siya nito na wag bumalik sa bahay. Subalit nagpilit ito dahil ng kanyang mga anak na naiwan doon. Bandang 11 PM nang umuwi ito sa kanyang tahanan. Ang hindi alam ni John, wala roon ang kanyang mga anak pati na rin si Catherine. Dinala nito sa bahay ng isang kaibigan ng mga bata para doon matulog. Kalaunan, nakatulog si John sa pagod. Maya-maya pa dumating si Catherine. Tila magandang mood nito nang makita ang nobyo. Nanood ito ng TV saglit, saka nag-shower at nagtungo sa kwarto. Ginising nito si John at may nangyari sa dalawa. Kinabukasan, hindi pumasok si John sa trabaho. Noon ay agad na kinutuban ng coworkers nito na may nangyaring masama. Minsan ang nabanggit ni John na kapag hindi ito nakapasok ng trabaho, malamang ay pinatay na ito ni Catherine. Sinubukang kontakin ng mga ito si John ngunit hindi ito sumasagot. Kaya naman sinugod na nila ito sa kanyang bahay. Paulit-ulit nila itong kinatok subalit walang tugon mula kay John. Nakalak ang pinto sa likod at harap ng bahay. Sa puntong yon, tumawag na ang mga ito ng pulis. Upang makapasok sa loob, puwersahang binuksan ng officers ang pinto. Pagtungtong pa lamang sa front door, bumungad na sa mga ito ang isang tila real-life horror scene. I thought it looked like some type of blanket or some sort of covering that's been placed up on the archway. So Ang inakala ng pulis na kumot o kortina na nakasabit ay isa palang balat ng tao. Metikuloso itong hiniwa sa bawat piraso saka isinabit sa hook ng karne.
Subalit iyon pa lamang simula ng lagim na ginawa ni Catherine. Puno ng dugo ang buong kabahayan. Sa sahig, naroon ang katawan ni David. Wala itong ulo at ari. Sa autopsy, napag-alaman na isang buong inalis ni Catherine ang mukha ni John, kabilang na ang tenga, ilong, bibig, gayon rin ang ari kasama ng balat nito. Ginamit ni Catherine ang kanyang skills at experience sa pagkatay ng mga hayop upang isagawa ang isang karumaldumal na krimen. Nang marating ng otoridad ang kusina, dinatnan ng mga ito ang isang kaldero na nakapatong sa stove. At sa loob nito, naroon ang binalatang ulo ni John kasama ang mga sahog ng iba't ibang klase ng gulay. Sa lamesa, naroon ang ilang set ng plato. Isa na puno ng gulay at isa na puno ng karne. Nadiskubre na ang steak na ito ay nagmula sa bandang likuran ni John. Katabi ng mga plato ay ang duguang note na nakasulat ang pangalan ng bawat anak ni John. Lumalabas na inihain ni Catherine ang karne ni John para sa sariling supling nito. Sa kabutihang palad, hindi na nakabalik sa bahay ang mga bata. Sa garden, natagpuan ang itinapong isa pang set ng karne na hinihinalang para sa aso o kaya ay kay Catherine. Nang halugugin ng kwarto, nakita ng mga ito si Catherine na nakalugmok sa kama. Tinangka nitong kitilin ng sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng pills. Dali-dali itong sinugod sa hospital kung saan ginamot ito at saka inilipat kalaunan sa isang psychiatric ward. Sa investigasyon, napag-alaman na tumamo si John ng 37 na saksak sa kanyang vital organs gamit ang butcher knife bago katayin. Sa dami ng dugo na nagkalat sa buong kabahayan, mababakas ang desperasyon ni John na makaligtas sa pag-atake ni Catherine. Matapos paslangin si John, nadiskubre na nagtungo si Catherine sa ATM upang mag-withdraw ng $1,000 saka umuwi at ipinagpatuloy ang kanyang krimen. Sa kabila ng mga ebidensya, itinanggi ni Catherine ang ginawa at iginiit na siya ay inosente. Noong una ay nagpanggap pa ito na walang natatandaan sa mga nangyari. Gayunpaman, kalaunan ay nag-plead rin ito ng guilty upang mapababa ang kanyang parusa sa manslaughter. Ngunit na-deny ang plea offer nito at nakasuhan pa rin ng first-degree murder. Ayon sa psychiatric assessment nito, si Catherine ay hindi baliw kundi sadya lamang masamang tao. Batid nito ang lahat ng kanyang mga ginagawa. Nasintensyahan si Catherine Knight ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Ang sinasabing kauna-unahang babae sa Australian history na nakatanggap ng ganoong parusa. Sa kasalukuyan, nananatili si Catherine sa Silverwater Correctional Complex at doon na mamamatay. Kilala ito sa kanyang kulungan bilang The Boss. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.